Hindi po. Mangangamusta lang kami, Asek, doon po sa ginagawa ng psychological aid o yung psychological intervention na ginagawa po ng DepEd para po doon sa immediate community, yung eskwelahan po na naapektuhan po nung insidente. Yeah. So, immediately after a day noong shooting, kung napanood niyo I think na-interview ninyo si Secretary doon sa Zamboanga. Mm-mm. Nandun din po ako at yun po ang pinakasadya namin doon para tingnan talaga ang kalagayan ng mga nakasaksi, yung biktima at ano yung pwedeng gawin. So immediately po nag-order po si SEC na gawin kaagad yung mga psychological first aid. Yun po talaga ang kailangan abangan dahil yung trauma po kailangan hindi tumatagal sa mga bata. So ang nangyari po is pinuntahan namin yung Ateneo at pagdating namin doon, mayroon pong ginaganap na psychological first aid. Mm-mm. Ito pa ay tulong-tulong na from DOH, from DSWD, from DepEd. And then doon sa Ateneo de Zamboanga mismo, yung psychology department nila, Opo. ay mayroon po silang mga licensed and trained provider ng PFA. Kami din po, pinuntahan po namin yung victim, yung nasa ospital po. At Opo. isinagawa namin yung one-on-one PFA doon sa bata kasi yun po yung pinaka-importante na mailabas agad ng bata yung kanyang nararamdaman at ang kanyang nasa isip. Opo. Sapat po ba yung mga, kumbaga ay magsasagawa ng ganitong klaseng intervention doon sa mga naapektuhan? Sorry Doris, medyo naputil ng konti. Sapat po ba yung ganyang klaseng intervention doon sa mga bata at sa mga guro din, sa staff ng eskwelahan na nakasaksi po ng ganyang klaseng traumatizing na insidente? Sa katotohanan, may kakulangan po tayo sa mga ganitong skills po sa buong bansa. Kukunti lang po talaga ang bilang ng mga trained natin na pwede mag-provide ng PFA. Ang sinasagawa pong ngayon PFA ay para sa mga personnel lang ng Ateneo kasi wala pa pong klase yung paaralan. May mga volunteers na pong estudyante na pumupunta kasi nga gusto nilang ma-process yung mga nasaksihan nila at ano yung gusto lang maintindihan. So voluntary po muna yung gustong magpa-PFA, pero kung mayroong request for one-on-one, yun po ay tinutugunan natin. Ayun. Pati magulang kasama? Kasama po, nung pumunta po kami noong isang araw doon, combination po siya ng mga faculty at yung mga magulang din. Opo. Kwento lang sa amin, Asik, paano ba tumatakbo yung psychological intervention na ginagawa po ng DepEd sa mga ganitong pagkakataon? Ano po yung prosesong pinagdadaanan ng mga estudyante, ng mga teachers para po ma-address yung kanilang concern o yung traumatizing event po na kanilang na-witness? Bali po, kaagad na ang priority po is yung yung biktima kung ready na siya mag-receive ng PFA. Mm-mm. Pangalawa, yung mga direktang nakasaksi doon sa pangyayari. Yun po yung ginawa natin sa Tacloban. So, pinuntahan kaagad natin yung mga nasa ospital at isinagawa yung PFA. And then yung mga bata na direktang nakasaksi, pinoprocess po yung nasa isip nila Kasi, of course, hindi nila maintindihan bakit nangyayari. School is supposed to be a safe school So, hindi nila maintindihan. So, importante po yun na mailabas nila. Kasi pag kinimkim nila yan ay magkakaroon po siya ng mental health issues. Opo. At po pwede po na maging pangmatagalan ang maging epekto sa kanya doon po sa bata. Exactly po. Yun po yung ating ginagamot, yun po yung ating gustong abangan. Ay ibig sabihin yan ang gusto nating ma-address na issue na hindi tumagal yung ganong pakiramdam sa loobin ng mga kabataan. Opo. So, kapag may ganito pong intervention na ginagawa ang DepEd, Asek, gaano katagal po yung pinagdadaanan nun? I'm pretty sure hindi siya isang session lang na pinagdadaanan po ng mga estudyante. Yeah, tama ka, Christian. Hindi lang po siya nadadala sa isang session lang. So, medyo po kailangang may follow-up, may follow-through na PFA, kumustahin at ano na yung obserbahan, kung ano na yung okay na ba siya o hindi. Kung hindi pa, bibigyan ng different kind of intervention. Kasi parang nagko-cope na siya. Pag sa unang bigay mo, gusto mo lang na mailabas niya yung kwento ko lang nung doon sa Zamboanga yung nasa ospital. Kwento ng bata, very resilient naman yung bata, pero gusto niya daw umiyak, pero wala daw lumalabas na luha sa kanyang
mata. Mm. So kahit na masamang-masama na pakiramdam niya, bakit daw hindi lumalabas yung kanyang luha? Tapos so ibig sabihin, indication po yan na mayroon po talagang kailangang i-process sa loob, sa kalooban nung bata. Kaya po nag one-on-one PFA po. Kahit po yung pamilya na nandun sa ospital, ni-request po muna namin na lumabas para ma-process po ng ating mga psychologist yung bata. Opo, Okay. so kumbaga walang timeline para diyan, ASEC. Talagang continuous siya at developing na intervention until such time na ma-determine natin na kaya nang mag-move forward ng bata sa susunod naman na stage ng kung ano man ang susunod sa psychological intervention. Tama po yan. Pero hindi lang po talaga yung PFA ang solusyon eh. Kasi, halimbawa, okay, na-process na natin yung bata. Pagbalik niya sa school, dapat mayroon ding feeling na safe yung bata na nasa school. Kasi, halimbawa, yung bata doon sa ospital, sinasabi niya na parang mas worried siya sa mga kaibigan niya na nakasaksi. Kasi siya naranasan niya na. So, kailangan yung school talaga mag-adjust at kung ano man ang kailangan i-improve doon sa environment ng school kailangan gawin. Kasi mahirapan bumalik tong mga estudyante, traumatic nung nangyayari. So, lahat po yan, pati ang barangay, pati ang city government, ang DepEd, and even the school itself, kasi private school po ito, kailangan po talaga mag-adjust at gumawa ng paraan para maibalik yung tiwala nung magulang, ng mga estudyante sa sistema ng school. Opo. Pero hindi po ibig sabihin na yung mga ganitong klaseng mga intervention ay doon lang sa mga private schools gagawin. Meron din po bang mga hakbang para naman din ma-monitor din yung mga pampublikong paaralan? Apo, mas pinaigting po natin kasi may direct po tayo supervision sa mga private public. So lang ginagawa po natin ngayon, Doris and then Christian, at ititrain natin yung mga teachers natin para alam nila kung paano ma-spot yung mga red flags kaagad sa mga bata. Kasi minsan nag-i-exhibit na ng parang red flag na halimbawa, lagi na nag-absent, laging mag-isa, nandun lagi sa dulo. Ito ay mga manifestation na posibleng mayroong problema yung bata. So, ititrain po natin ang mga teacher natin dyan. Kasi ngayon, ang trained lang ng mga teacher natin dyan, yung mga nag-handle ng mga special education. Pero with this, I think every teacher should be equipped with these skills na makaspat ng mga red flags, yung mga behavioral manifestation, at paano i-process yung mga ganong klaseng behavior. Opo. Kamusta po ang hiring natin, ASEC, sa mga guidance counselors? Kasi dahil po sa nangyari, pumapasok na naman po yung usapin ng kahalagahan ng pagkakaroon ng mga adequate na expert sa mga eskwelahan Correct. na pwedeng makausap ng mga estudyante. Yeah, so mayroon tayo ngayong i-hire na 10,000 plus 5. So 15,000 na school counselor associate. Ito ay hindi pa ito full-fledged na registered guidance counselor kasi kailangan doon license ka tapos kailangan mayroon kang masters. Pero ito mga graduate ng behavioral science, psychology graduates at iba pang mga yung psychometrician, so psychology. Ito po ay capable na. So ina-address natin to kasi sobra pong kulang. Iilan lang talaga, mabibilang mo lang sa daliri po talaga ang mga registered guidance counselor natin. So, ito po ay stopgap measure na kailangan nating ma-hire mabilisan ito. So, right now po ay nag-release na po ang DBM ng NOSCA sa more than 9,000 na item at yung iba po ay pinoprocess pa. Ano po ang nirelease, NOSCA? Ito po yung budget cover doon sa kaliwa pag nag-hire ka, kailangan may budget para may sweldo yung Tama naman. yung mga bata. Oo. So mayroon pong mga requirements lang para ma-release yung NOSCA. And yung hiring na yon, ASEC, it comes with a competitive salary grade naman. Kasi yun po ang issue before na maraming willing at Pwede open naman magtrabaho as guidance counselors. Pero naging issue nila yung sahod. Yeah. So, bali, yung previously kasi, ay yung in-hire natin, registered guidance counselor. Para maging registered ka, kailangan pumasa ka sa exam. Pero bago ka makakuha ng exam, kailangan may masters ka. So, kulang po talaga. So, itong school counselor associate,
grade 11 po ito. So, entry level po yan na grade 11. Lahat ng teacher natin na nasa entry level grade 11 din. So, ibig sabihin, salary grade 11. So, ibig sabihin, competitive po siya, kahalintulad po siya ng teacher 1, itong SCA na to. So, at may career path naman po ito. So, ibig sabihin, pwede siyang umangat hanggang marating niya yung pagiging registered guidance counselor kapag pumasa na sila. Opo, opo. Pero hindi po kaya ma-expose tayo sa danger na dahil hindi pa nga po, wala pa siyang masters na hindi pa kumpleto o hindi pa sapat yung kanyang yung training, yung napag-aralan niya, yung mga teorya na ganyan, baka naman hindi maging tama o hindi maging angkop doon sa mga kaso na hahawakan niya. Doris, mayroon na po tayong registered guidance counselor sa buong Pilipinas. Opo. Konti nga lang siya. Kaya ang task nila is i-supervise tong mga SCA na to. So, well, academically they are prepared because behavioral science, psychology, the child development, yung kanilang mga pinag-aralan. Yung application po dito sa DepEd ay mayroon pong guidance yung talagang ating mga seasoned guidance counselor na po natin. Alright. Opo. Tanungin ko lang, partner, with your indulgence, di ba? Yun yung takot o pangamba ng mga magulang na teka lang, pwede nang magbukas ulit ang mga eskwelahan next week kasi wala nang bagyo, wala nang habagat. Natatakot kami papasukin yung aming mga anak. Ano po ang inyong advice sa mga magulang na medyo may ganyang klaseng pakiramdam o agam-agam? Yes. Yeah, nauunawaan po namin, Doris and Christian, yung pakiramdam ng mga magulang. Kahit ako magulang din. So, I'm sure mararamdaman ko yung mga anak ko ay nag-aalpa sa basic education. So, buti na lang at tapos na yung anak ko. So, ginagawa po ng DepEd ang lahat. And katulong po natin dito yung LGU. Sa katunayan po, after the Tacloban, nag-increase na po talaga yung investment ng DepEd saka ng LGU sa mga security measures natin. Opo. Nag-increase po yung number of security guards, nag-install na po tayo ng mga CCTV cameras, inaayos na po natin yung mga perimeter fences ng mga schools kasi ang naging model natin dito, quote in quote, yung Tacloban kasi 'di ba? Yung bata na ipasok kahit may security guard na ipasok yung baril. At pagkatapos at may CCTV din sila pero wala namang nakatingin doon sa CCTV. So ibig sabihin, inaayos po natin yung mga gaps doon sa Tacloban at i-implement natin doon dito sa buong Pilipinas. At pangatlo, tumalon para tumakas yung bata doon sa perimeter fence kasi sobrang baba ng perimeter fence. So at nagpo-purchase na po ang mga school natin ng mga handheld metal detectors at mga walk-through metal detectors. Pero Doris and then Christian, complicated po talaga dahil kung premeditated po talaga yung gagawin ng bata, gagawa ng paraan, example, sa Las Piñas, mayroong security bag inspection, mayroong metal detectors. Na-detect nga yun na-detect nga yung tumbler. Pero hindi na tinignan yung loob ng tumbler kasi expectedly ang ating akala ay Tubig ang laman. O kaya gatas. Yung pala balisong ang nandun o patalim. So, Correct. alam mo yun, medyo complicated po kung kung may intention yung gagawa ng krimen. Pero ano po yan, kailangan po talagang gawin natin, maging stricto po ang buong Pilipinas sa mga schools natin. Dito kasi nakararami pa rin naman talaga ang gustong matuto at mag-aral ng mabuti. Tama, Okay tama. po. Gaya lang yung sinabi ni Senator Erwin Tulfo, pagka nakakotse ka, hindi ka na i-inspeksyonin. Samantala, kapag ikaw ay naka-tricycle o nakamotor, Naglalakad. naglalakad, so super halughog ang gagawin sa iyo. So yung iba na may intention Ayan. talaga, may balak, magkotse na lang ako hindi Makakalusot naman pala ako. Makakalusot, oo. Opo. Paano Isang po angulo gagawin po natin yun na doon? kailangan tingnan. Security naman na issue yun, diba? Ang kulang din tayo sa security guard. Ang gagawin natin ngayon, Doris and Christian, nakikipag-MOA tayo with the ILG na mag-deploy ng mga at least 2 tanod sa mga regular po siya, 2 tanod sa mga schools natin. Nakita ko na ito sa Cadiz sa NIR. Pagpasok ko doon sa school, doon sa may entrance, sa may security outpost sa guard house, ay mayroong 2 tanod na binigay ng barangay para
i-augment yung yung security personnel doon sa school. So, tingin ko sa mga small schools na wala pang security guard, makakatulong na po ang mga barangay kasi magiging deterrent na po siya eh. Okay po. Okay. Asek, maraming salamat po sa pagbibigay update po sa ginagawa ng DepEd ngayon para masolusyonan po itong nangyaring problema dyan sa Zamboanga at para hindi na maulit po sa hinaharap. Salamat Ay, po, nako. Asek. Salamat, Asek. Maraming salamat. Okay, mag-ingat po. Si Assistant Secretary Roger Masapol, Assistant Secretary for Governance and Operations ng Department of Education. Mula sa usapin ng DepEd partner, Oo. balikan natin yung mga kapamilya nating nasalanta, Ayan. yung mga nangungupahan sa mga apartment, sa mga kondo, sa mga bahay. Oo. Pag-usapan nga po natin ano ang inyong karapatan Yan. kapag kayo po ay naapektuhan ng kalamidad at yung inyo ring